Praise God. Sige po. Punong-puno na naman tayo, biyaya ni Lord. Sige po, mabubo tayo lahat. Kung mga bata po na, kung kayo po ay may katabing bata na pwede nang turuan, pwede nyo punta sa children's room. Pero yung bata naman na kaya nyong pigilan, pwede po dyan. Okay? May upuan pa po dito sa unahan, 3 pa. Dito sa unahan din, 3 pa din. Sa bandang kanan, 3 pa. Sige po, upo kayo. Ayan. Umaten po kayo ng maaga. Ang sarap pong umanta sa Panginoon. Simulan mo po sa simula. Praise God. Sabi mo sa tayo, partner. Agahan natin para tayo makakanta. Kamusta po kayong lahat? Kaka-declare nangyayari nga. J1 Culture. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Look for 18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Pwede po ba natin palapakan si Jesus? Start na po tayo. Handa na po ba kayo makinig? Ang title po nito, tamang-tama, nandito ka. Ang title po nito ay Humble Lang. Sabihin mo sa katayo, partner, biyaya ni Lord, naka-attend ka ngayon. Tamang-tama, para sa'yo yan. Tamang-tama. Marami na po ang mayabang. Huwag ka nang sumama. Last Sunday at yung mga nakaraang Sundays, tinuruan po tayo ni Lord na manalangin tuwing umaga. Amen? Tinuruan din po tayo mag-aral ng Word at magdala para sa Diyos. Amen? Kaya ako po'y naniniwala na sa lugar na to, ang lahat po ng taong naririto ay aangat talaga ang buhay sa biyaya ni Lord. Kaya naman, napapanahon ang topic na ito. Kasi baka pag inangat, ay lumaki ang ulo. Baka pag pinayaman, ay yumabang. Kaya, habang maaga pa, ay kailangan mo nang marinig ito. Okay? So, dalawang bagay na dapat tandaan, bakit kailangang magpakumbaba. Dalawa na lang, para madaling maalala. Pero ang topic natin ngayon, yung una lang, yung unang bagay lang. Yung pangalawa, next Sunday na. Bakit next Sunday? Para umattend ulit. Para ka nanood ng movie na kulang, ano? Gusto mo makikita yung pinale, right? Kaya attend ka ulit next Sunday. So, una lang. Number 1, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas. Grabe. Pag pala'y kayo mayabang may kalaban ka na, at napakatindi na kalaban mo, si Lord. James chapter 4, verse 6b. Kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Doon tayo sa first part. Ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas. Sige, doon na sa common term natin ginagamit, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mayayabang. Huwag kang titingin sa katabi mo.
Humble yan, humble yan. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, humble lang, humble lang. Humble lang. Yan, okay. Alam niyo po ba, nung binabasa ko po ang verse na ito pala pong verse na ito ay matatagpuan nyo rin po or mababasa nyo rin. Same na same ang sinabi sa 1 Peter chapter 5 verse 5. I-check nyo na lang po ha. Same po, same. Same ang pagkakakonstruct ng 1 Peter chapter 5 verse 5 dito sa James chapter 4, 6b. Bakit po kaya same or may katulad? Kasi ito po'y napakahalaga. Napakahalaga nito. Ang tindi-tinding mag-trigger ng anumang bagay na meron ka para ipagyabang. Sa totoo lamang, basta nakatanggap ng isang bagay, sa tindi na tindi ng trigger na ipagyabang, pagmasdan mo yung bata, bigyan mo yan ng bagong laruan, ano kaya gagawin niyan? Hindi mo naman tinuruang magyabang yan. Hindi mo tinuruang magmataas yan. Pero alam mo, hindi tinuruan pero nagyayabang na. Bata pa lang yun. Kaya naman, biyaya po ni Lord, matuturuan tayo ngayon. To the point na kailangan mo talaga itong labanan at kailangan mong maintindihan na kapag mayabang, kaaway ka ni Lord at sasalungatin ka niya. Pastor, sa paanong paraan ako sasalungatin ng Lord? Sa paano niya ako lalabanan? O makinig ka mabuti ha. Kaya huwag masyadong mayabang. Proverbs chapter 16 verse 18. Ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan. Naku po! Ito ang mangyayari sa mayabang. Mapapahamak. At ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. May kapahamakan at pagkabuwal. Ayaw kong maranasan natin ito. Yes, alam ko pong i-bless kayo ni Lord. Maraming iangat ang buhay. Maraming payaman ng payaman. Paayos ng paayos ang buhay. Pero habang hindi pa nangyayari yon at parating pa lang sa biyaya ni Lord, kailangan mong maintindihan ito para maiwasan na. Kailangan maintindihan. So, pag-usapan muna natin. Paraan para labanan ng kayabangan. Dito muna tayo magsimula. Kasi bago ituro yung humble lang, yung pagpakumbaba, dun muna tayo sa labanan ng kayabangan muna. No? Mahalaga malaman muna natin to. Letter A. Alamin kung ano ang ipinagmamalaki. Yan ang una. Sino kang iyong pinagmamalaki? Ano kang iyong ipinagmamalaki? Pastor ako, sarili ko lang. Ay mukha nga. Pastor ako po, yung yung, alam mo naman, yung ito lang, yung itsura lang. Aba? Ako, pastor, yung laman lang ng bulsa. Yan lang ang pinagayabang ko. Ako, pastor, ang pinagayabang ko, yung asawa ko lang. Kailangan mong makita, kailangan mong alamin. Dahil may kayabangan tayo, madalas, hindi natin talaga kita. At para maalaman mo yon, minsan kapag hindi mo nakita, may magsasabi pa sa'yo. At kung hindi ka makikinig sa nagsabi, mamaya ipapamukha pa sa'yo. At kung di pa rin nagbago kahit may nagpamukha na, mamaya ipaparealize na ng Diyos sa'yo. Sigurado akong hindi mo magugustuhan or magiging unforgettable experience ito. Ang tawag po namin dito ay humbling moments. Papapagpakumbabain ka ni Lord nang wala sa oras. Bakit? Kasi masyado nang mayabang. Nakita mo na wala ka pang ginawa. Sinabihan ka na wala ka pa rin ginawa. Si Lord na gumawa ng paraan. Anak, masyado nang mayabang. Baba muna. 1 John chapter 2 verses 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Do not love this world, nor the things it offers you. Wow! Alam mo, napakaraming i-offer sa'yo ng mundong ito. Napakadami. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. Verse 16. For the world offers only a craving for physical pleasure. Yan na. The craving for physical pleasure.
A craving for everything we see. Kaya huwag kayo magtitingin sa TikTok, ha? Mamaya order na naman yan. Huwag kayo masyadong makikinig sa kung ano-anong mga comment sa mga product. Mamaya meron ka na yan. Nabili mo na. Craving po kasi yan. Maging cravings mo yan. And pride in our achievements and possessions. Yan ang i-offer ng mundo sa'yo. These are not from the Father, but are from this world. Verse 17. And this world is fading away. Uy, mawawala din ito. Along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. Saan po ako magpo-focus dyan? Doon ako magpo-focus sa ino-offer ng mundo. Sa totoo lang, napakadami po ng i-offer ng mundo na magkakaroon ka talaga ng cravings. Pero anong resulta pag nagkaroon ka? Mamaya, hindi mo napapansin, may pride na pala. May ipinagyayabang na pala. May ipinagmamalaki na pala. Mamaya, hindi mo napapansin, mataas ka na pala. Ano-ano ang ipinagmamalaki ng tao? Dito, marami. Baka sabi mo sa katabi mo, partner, pag tinamaan ka, sinadya ni pastor. Okay ha? Sinadya ko talaga. Para para mapapakumbabain ka, kailangan malaman muna kung ano pinagmamalaki. Kasi hindi ka magpapakumbaba nang hawak mo pa yung pinagmamalaki mo. Okay? So, Jeremiah 9:23. Dito lang iikot ang lahat ng pinagayabang ng tao. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan. Yung matatalino dyan, huwag daw mayabang. Ano pa sabi dyan? At huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. O yung may mga kapangyarihan dyan, huwag daw magyabang. Ano pang sabi dyan? Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. O sabi mo sa katabi mo, huwag ka daw mayabang, napakayaman mo, alam ko, pero huwag ka mayabang. Oy, yung mga mayaman dyan. Tatlong bagay ang ipinagyayabang ng tao. Una, karunungan. Pastor, ano yung karunungan? Katalinuhan, ikaw ay matalino. Top 1, sige na. First honor, sige na. Pinagyayabang yan. Kita mo, pag graduate, nakapost pa. Hindi, pastor, ako na may nakikiselebrate lang. Huwag nga ako, pag walang nag-heart, malungkot ka. Di ba? Yung iba, kakayahan. Pag nagluto, sasabihin, ako nagluto niya, masarap, di ba? Ay! Hindi mo napapansin, nagyayabang ka na. Yung iba, mag-ayos na kung ano-ano. Mag-design. Manamit. Ang ganda manamit. Magturo. Yung talents and gift, kasama yan. Ano yung talents and gift? Yung mahirap sa iba pero madali sa'yo. Pag ginawa mo, ganito lang yan. O, kita mo na? Hindi mo napapansin. Nagyayabang ka na. Sa daling mag-trigger ng mga ito para ipagyabang yung karunungan sa maraming bagay. Ako'y driver na for 30 years. Ayan na. Hindi mo napapansin, nagyayabang na. Kahit yung ginagawa mo bilang Kristiyano, hindi kayo exempted mga Kristiyano, pwedeng ipagyabang. Alin po, pastor? Matinding umawit. Kagaling mo namang umawit? Hindi naman. Akala mo'y para pa sa Panginoon, kinuha mo ang glory. Bakit? Ikaw naman ang tumanggap eh. Ikaw naman, kagaling mong tumugtog. Mamaya hindi mo napapansin. Tinatanggap mo na. Baka sa'yo na. Be careful. Ito pa. Magaling mag-preach. Ba't napasulat ito, Dide? Tanggalin natin yon. Baka magyabang. Mag-alaga. Magaling kang mag-alaga. Mag-follow up, mag-invite, ito matindi, mahaba o matinding manalangin. Mamaya hindi mo napapasin, pinagyayabang mo na. Gano'n ka nananalangin? 2 hours lang eh.
Aba? Eh kahit pa, ang ginagawa mo ay para kay Lord, eh, parang nung tinanggap ay para sa'yo talaga eh. Be careful. Pwede pa rin ipagyabang kahit ginagawa mo na para kay Lord. Be careful. Ang puso. Or ikaw ang pinakamaraming alaga. Ilan yung alaga mo? 29 lang, 29. Mamaya-maya. Ba't hindi kang manalangin, mag-follow up, ba't hindi magtanim? Kita mo yan, nakikita mo sa church? Tanim ko lahat yan. Hindi mo napapansin. Sabi mo, humble lang. Humble lang. Humble lang. Nabiyayaan ka lang ni Lord ng pambili, kaya ka merong. Nagkataon lang sa iyo pinadaan, kaya mo nabili. Pero kung pinadaan sa iba, mali mo, binili rin nila sa biyaya ni Lord. Alam mo, kahit yung nagte-testify, mamaya parang mukhang, kala mo si Lord pa ang tinataas. For the glory of God. Ito po ang nangyari sa akin. Be careful, baka kahit testimony, pwedeng ikaw pa rin ang nagyayabang. Kaya napakahirap. Kaya nung napunta ako sa church, kasi may portion po ng service na nagte-testify, sa totoo lang, sa ibang church, tinanggal ko po talaga. Minsan kasi nararamdaman ko hindi na si Lord ito tataas eh. Minsan yung nagte-testify na. Kaya tinanggal ko na muna. Pero time to time, nagpapatestimony naman tayo, di ba? Time to time, depende. Mahirap na. Baka magyabang pa. Sabi mo sa tabi mo, humble lang. Kahit anong ginawa pa sa'yo ni Lord, ginawa ni Lord, hindi ikaw. Amen? Ano pa? Kapangyarihan. Yan. Yung isa karunungan ha. Karunungan sa maraming bagay. Kung ano bang karunungan meron ka, pwede ipagyabang. Kapangyarihan. Your position. You are a person in authority. Ito pa matindi. Kakilala ko si ano. Huwag kang mag-alala. Naku po. Nagmamalaki na, nagyayabang connections. Kilala ko si ano. Kilala ko yan. Malakas ako kay ano. Pinagyayabang yan. Ito pa, kahit maraming kaibigan pwede ipagyabang. Kamag-anak ko si ano. Naku po. Lahi namin itong ganito. Naku po. Tinatamaan na ba? Parang nananahimik ko kayo. Parang lumulubog po ba kayo sa upuan? Matibay po yan, matibay po yan. Matibay po yung upuan. Yan po yung kasama sa mga pinagyayabang. Kasama po yan. Kasama na dito, ikaw ay famous, sikat, dami ng followers. Ay, kita mo ang views. 1.3. Oh! Hindi mo alam, nagmamayabang ka na. Kahit yung dami ng followers. Ay, kadaming likes ng aking TikTok dance. So, sabi mo sa katabi mo, hala ka. Tandaan, ang nagmamayabang, sinasalukat ni Lord. Ano pa? Daming like, daming hearts. Ito maganda, daming share. Pinagayabang yan ng mga Gen Z. Ay, ang share ko, 100 plus. Dami ng subscriber. Dami ng views. Kasama po yan. Sa mga kabataan yan, makapangyarihan maraming views. Ano pa? Maliban sa kapangyarihan, kasama dyan yung ako'y boss, ako'y may-ari. Kasama yan. Ito pa, kayamanan. Ito talaga. Palagay ko ito number 1 sa nagpapatindi ng kayamanan. May kaya, kaya mayaman, kayamanan. Mayaman, maraming pera. Ari-arian, maraming sasakyan. Madaming negosyo. Malakas na negosyo. Lupain. Amin lahat yan. Yan, halata mo na. Ayan na. Nagmamalaki na, nagayabang na yan. Madaming ginto. Bigyan mo nga ako ng isa. Nang mabawasan. Ipon. Collections. Mga signature na nabili. Mga kayang bilhin. Kayamanan ding may ituturing para sa iyo mga achievement at victories mo. Natapos mo, bachelor, masteral, doctoral. Kasama po yan, pwede pagyabang yan. Graduate ako ng UP, University of the Philippines, with highest honor, cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Kasama niya po yan. Medals. Kita nyo ngayon, ang mga bata pagka-graduate, hindi nagtatanggal ng medal. Hanggang sa Jollibee. Hindi po yan uso dati. Pagkasuot ng medal.
Ang bigat-bigat, tatanggalin namin yan dati. Pero ngayon, hanggang Jollibee, hanggang sakay ng tricycle, kasama yung medal. Pansinin nyo? Hindi naman po yung nagmamalaki pastor. Ang puso, humble lang. Nanalo, may mga medals, may sash, may trophy, etc. Winner ng ganito, pagiging champion sa isang ganito, sa isang larangan, sa sports, sa kahit anong laro, kasama pwede ipagyabang. Sino pang hindi tinatamaan? Kahit ang itsura pwede ipagyabang. Kagandahan, kapugian, malakas na pangatawan, hindi nagkakasakit, mamuscle, flex. Pwede ay pagyabang. Yang itsura. Kasama po yan, pwede. Ito ang matindi, makinig po kayo mabuti. Kahit yung di pa nangyayari or nasa isip pa lang, ipinagyayabang na. Plano para sa hinaharap. Magtatayo ako nito. Bibili ako niyan. Ganito ang gagawin ko. Ang sasabihin pa ito. Ito ang faith ko. Bibili ako ng ganito, ganyan. Pero ingat, baka sa halip na faith, ay yabang na pala. At kung meron pa akong hindi nasabi, ikaw na ang magsabi sa sarili mo na iyon ay pwede ding ipagyabang. Sabi mo sa katabi mo, ikaw gay mayabang. Ano ka iyong ipinagyayabang? MVP ka? O ikaw yung pinangmatagal sa bangko? Magaling kang coach? Sige na. Ano ganyan pinagyayabang? Kailangan ma-identify. Kasi hindi tayo pupunta doon sa pagiging humble nang hindi mo na-identify ang ipinagmamalaki mo. Hindi pa. Ang dami-dami, kaya ang dami-daming dapat ingatan. Sabi mo sa kayo, partner, simula ngayon, binibigyan kita ng karapatan at kapangyarihan na kung sakasakali ako'y magyayabang, makiki-correct ako. Yan. Be honest ha, pag nakita mo mayabang na yung katabi mo, sabi mo, humble lang. Humble lang. Bigyan kita ng mga simple act ng hindi pagiging humble. Ano yung pagyayabang? Tayo nga, Christian, pag magsasabi tayo ng mangyayari pa lang, huwag tuong yung parang confident ka na talaga mangyayari. Huwag ganon. Halimbawa, pupunta ako sa inyo. Kano ka nakakasiguro pupunta ka doon? Sabihin mo, pupunta ako sa inyo sa biyaya ni Lord. Gagawin ko yan sa biyaya ni Lord. Tatapusin ko yan sa biyaya ni Lord. Kasi hindi mo naman masasabi kung ano mangyayari mamaya. Amen? Pasok po kayo, abot pa. Ang pinag-usapan po natin ay humble lang. Okay. Ang pinakamahirap na kondisyon ay yung nakapwesto ka sa isang lugar na akala mo ay ikaw talaga ang dahilan. Akala mo naman talaga ay hindi mawawala or mauubos yan. Yang sino dito yung mga mababait? Sa totoo lang, pwede ipagyabay ang kabaitan. Yang mas mabait sa iba, yang mas masipag sa iba, yang mas maayos sa iba, sa totoo lang, napakatinding mag-trigger niyan para ipagyabang at mamaya, istrikto ka na. Salamat sa Diyos, si Lord lahat. Bantayan mo ang ipagyayabang mo, kapatid. Bantayan. Colossians 3 verse 12. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo. Ano kayang ibibihis? Ano kayang isusuot? Ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob. Magsuot ka daw ng kababaang loob. Kaya sa mga mayayabang, nakalimutan mo atang magdamit ng kapakumbabaan. Nakalabas ka ng hubad. Umuwi ka muna at magbihis. Pag may nakita ka mayabang, uwi. Magdamit. Nakahubad ka ngayon. Sabi mo sa katabi mo, uwi. Sabi, magbihis kayo ng kababaang loob. Pag may nakita kang mayabang, sabihin mo, umuwi. Pag ayaw umuwi, sabihin mo, labas.
Mamili ka na lang sa dalawa kung anong gusto mo. Okay? Pauwiin mo. Pauwiin mo kapag ayaw. Hindi nagbibihis. Tingnan mo. Ikaw ay hubad. Tandaan, nung isinilang ka, ikaw ay hubad din. Walang anumang sayo. Lahat ay pahiram lang. Lahat. Yung mga pinagmamalaki natin dito, lahat iiwanan. Sabi kanina sa verse. Lahat ay iiwanan. Wala may pagmamalaki. Wala. Kahit itong itsura, ito yung nangungulubot din pagdating ng panahon. Yang wallet, yan din, nauubos din ang laman. Totoo yan. Kaya wala tayong may pagyayabang, lahat ay pahiram lang. Oh, ito pa. Ano sabi dyan? Magbihis kayo, nakababa ang loob. Di ba? Romans 12 verse 3, itong masakit, pero kailangan ko sabihin, para sa mayabang. Hindi ko nga alam kung bakit yung napipreach to, wala namang mayabang dito eh. Sino dito humble? Yan, dahil nag-amen ka, hindi na kayo humble. Nagyabang na kayo. Sino dito hindi mayabang? O, kita mo, nagyabang na naman kayo. Ano ba yan? Humble lang, humble lang. O, Romans 12:3, basahin natin. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin. Kundi mag-isip ng may katinuan. Picture. Maganda ang verse, maganda, nakakagising ng diwa. Ang nag-iisip ng lampas sa kanyang sarili ay wala sa katinuan. Therefore, hindi na nagbihis, wala pa sa katinuan. Kaya pag may nakita kang mayabang, sabihin mo, umuwi ka muna at magbihis at magpakitino ka. Wala ka sa katinuan. Ang nag-iisip ng lampas, ang tawag na dyan, papasok na tayo sa pride. Sabi nyo nga, pride. Pag-iisip ng higit kaysa nararapat niyang isipin. Tao ka lang. Sabi nyo nga po, tao lang ako. Tao ka lang. May limitasyon ka, tao ka lang. Hindi ka alien. Tao ka lang, hindi ka Diyos. Hindi mo alam lahat. Limitado ka. Tao ka lang, kailangan maunawaan, tao ka lang. Nilikha lang tayo, hello? Nilikha ka lang. Ano mang meron ka ay nabiyayaan lang. Wala tayong karapatang magmalaki ng kahit anuman kasi nga nabiyayaan lang. Biniyayaan ka lang ni Lord kung bakit meron ka niyan. Kaya anytime, pag desisyon ni Lord na kukuhanin niya yan. Kaya habang meron ka, sino dito may mga meron? Hindi, wala na sumagot, baka magyabang. Alam ko naman meron ka ng anumang bagay, right? Habang meron ka pa, huwag kang magyayabang. Walang dapat ipagyabang. Kasi biyaya lang yan ni Lord. Mag-ingat. Ang pride ay hindi agad nakikita ng isang tao. Meron ka na nito, hindi mo pa rin alam. Mas malimit kita ito ng iba kaysa kita mo. Yan ang masakit pagdating sa kayabangan. Kita ng iba pero hindi mo kita. Kahirap naman. Wala kasing mata nakatingin sa'yo. Kaya pag ako naka-request kay Lord, anak, anong kahilingan mong gusto, pwede kitang bigyan. Pag ako talaga, ang unang i-request, Lord, bigyan mo ko ng mata na nakatingin sa sarili ko. Ililipat ko ito dito sa kabila. Nakaharap sa akin para makita ko kapag nagyayabang na ako. Kaya sabi mo sa tayo, manalamin habang wala pang matang nakatingin sa'yo. At sa biyaya po ni Lord, kung meron po kayong mga age leader na nag-aalaga sa inyo, yan ang mata mo. Yan ang makakita kapag nagyayabang ka na or nagmamalaki ka na. Napakadali lang malaman kapag nagmamalaki na. Pakinggan mo lang yan magkwento in 30 minutes. Pag ang kwento lahat yan ay ako, kasama siya, yan, alam mo na. Yan. Mamaya makikinig sa mga kwento ha. Yung aking, yan. Yung ako, yan.
Kasama na yan sa nagyayabang. Ano? Pastor, ako po ay hindi nagyayabang o hindi mayabang. Nagyabang ka na. Kaya once you recognize na may pinagyayabang ka na, I pray, mag-pray ka kay God na mag-repent at i-remove ito sa'yo. Kasi pag hindi mo ni-remove, si Lord ang gagawa ng paraan para ma-remove yan. Si Lord. At sisiguraduhin ko sa'yo, talagang unforgettable experience, hindi mo malilimutan. Kaya be careful. Kapag may pinagyayabang na, ipag-pray na kay God na mawala. Yung iba naman, hindi nga nagyayabang. Dito sino yung mga hindi masyadong nagyayabang dyan. Para sa inyo naman to. Pastor, ako talaga hindi ako mayabang. Hindi ko lang sinasabi ngayon, baka magyabang na ako eh. Para naman sa hindi nagyayabang, ito ang para sa'yo. Hindi ka nga nagyayabang, nagbababa ka naman ng iba. Hindi ba parang tumataas ka na din kasi ibinababa mo sila? Hindi ka nga nagyayabang pero ibinababa mo naman sila. Kung magbiro, put down sa kasama. Hindi ba parang ganito nga yung level mo, ganito rin yung level ng kasama mo, dahil ibinaba mo siya, parang tumaas ka na din. Kung mag-joke, may panlalait sa iba. Bakit mo nilalait? Anong ibig mo sabihin? Mas mataas ka sa kanya? Sabi mo sa katabi mo, huwag mapanlait. Huwag magbibiro ng put down sa iba. Marami akong kilala ganyan. Makapagpasaya lang ng kapwa, may na-put down na isa. Kung magsalita sa iba, kapulaan nila. Hello? Nagmamayabang ka na kasi ang tingin mo sa iba ay mas mababa sa iyo at ikaw ay mas mataas kasi hindi mo naman gagawin yon sa taong alam mong mas mataas sa iyo. Sige nga, magbigay nga kayo ng taong mas mataas sa iyo kasi ipuput down mo. Pero kung ba nakita? Kaya mo yun ipinuput down kasi alam mong kaya mo. At pag alam mong kaya mo, mukhang may pagyayabang nang nakikita. I pray nakita mo. Amen? Mukhang tahimik na kayo. Parang mga humble na kayo ngayon na. Parang iba na kayo kanina. Parang ano eh. Tapos ngayon. Ito pa. Makinig ha. Nasa letter A pa lang tayo. Marami pa to. Ito pa, James 4 verse 10. Ito magandang verse. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Okay? Magandang malinaw yan. Ang role mo ay pagbababa sa sarili mo. Ang role ng Diyos ay pagtataas sa'yo. Huwag agawan ng role ang Diyos. Sino daw magtataas sa'yo? Ay bakit naman ikaw nagtataas sa sarili mo? Inaagawan mo ng role si Lord. Sabi doon, magpakumbaba ka at si Lord ang magtataas sa iyo. Ang problema ito ikaw ang nagtataas sa iyo. Kaya be careful, huwag agawan ng role ang Diyos. Si Lord ang magtataas sa iyo kung magpapakumbaba ka. Kaya huwag kalimutan, Christians. Alam ko marami dito papayamanin ni Lord. Marami ditong iaangat ang buhay ni Lord. Marami ditong ayusin ang pamilya. Marami ditong magiging masayang buhay. Marami ditong mahabang buhay. Long and satisfied life. Marami ditong gagamitin ni Lord. Mightily, sa totoo lang, sa biyaya ni Lord. Kaya huwag mong kakalimutan ang verse na ito. Romans 11:36. For from Him, and through Him, and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Kompleto Ricardo siya na. Sa Kanya daw. In short, ito na ang tagline natin. Tagline ng mga J1 Marikina people. Ito ang tagline natin. All for Him, all for His glory. All for Him, all for His glory. Amen. Alam mo na ba kung ano yung pinagmamalaki natin? Alam na? Identify na? After ma-identify, ano ang sunod na gagawin para malabanan ang kayabangan? Letter B.
gamitin ang anuman para ipaglingkod. Okay? So, na-identify mo na. Okay, ang pinagayabang mo'y kayamanan mo, sige na. Ang pinagayabang mo'y kapangyarihan, ang pinagayabang mo'y karunungan, ano gagawin? Gamitin ang anuman para ipaglingkod. 1 Peter chapter 4 verse 10. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sa halip na ipagyabang ang anumang tinanggap mo lang, gamitin mo ito para ipaglingkod sa isa't isa, lalo na para marami makakilala sa Panginoon at ma-inlove kay Lord. Yun ang pagkakagamit. Ipaglingkod sa isa't isa. Kanina na-identify na kung ano ang pinagmamalaki. Kaya naman, kung kagamit-gamit para kay Lord, sa church, sa ibang tao, gamitin para ipaglingkod at hindi para ipagyabang. Kung magaling kumanta, gamitin para kay Lord. Kung maraming pera, magpaandar ka, magpalagay ka ng 10 aircon dito. Di ba? Ipaglingkod sa isa't isa, ayaw mo maiinitan yung kasama mo, gusto mo naka-jacket. Pagpunta dito, why not? Ang sabi doon, ipaglingkod sa isa't isa, hindi para ipagyabang. Yun ang gagawin mo. Kung na-identify mo ipinagyayabang mo at kagamit-gamit, then gamitin para kay Lord. Kung di naman kagamit-gamit, ay alisin at tanggalin. Hindi pala kagamit-gamit. Yung iba, hindi na nga ginagamit sa paglilingkod, sa ibang paraan pag ginamit. Pastor, saan ginagamit ng iba? Ito yan. Philippians chapter 2 verses 3 to 4. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring ng iba higit na mabuti kaysa inyong sarili. Wow! Verse 4, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Yung iba nakipagpaligsahan pa kasi magaling siya doon. Wala yan sa lolo ko. Pero wala na talaga yan sa lolo ko. Yan, nakikipagpaligsahan pa ng pagalingan. Kung ikaw po ay may kapangyarihan, huwag gamitin ang kapangyarihan para itaas ang sarili. Gamitin po para marami makakilala kay Lord. Kung mayaman ka, huwag makipagpayamanan. Huwag makipagsunugan ng pera. Kung gamitin to expand the kingdom of God, mas maganda. Kung mahusay sa anumang larangan, hindi sa competition gagamitin, kundi upang marami ang makareceive ng salvation. Doon gagamitin. Kaya kung ano man ang tinanggap mo, ito ay testing sa'yo. Sabi nyo nga po, testing. Yes, testing yan. Tinetest ka ni Lord kung saan mo gagamitin. Sa pagyayabang o sa paglilingkod. Tanungin mo nga sarili mo, saan mo ginagamit niya, ano man tinanggap mo? Pagyayabang o paglilingkod? Pili. Ito yung mga kapag may tinanggap. Tingnan mo ha. Sa paanong paraan mo gagamitin? Kapag kaya binigyan ka ng lakas, magyayabang kaya ito o gagamitin para kay Lord? Yung iba naman, nung nag-request, Lord, pagalingin mo lang ako, palakasin mo ako, maglilingkod ako sa'yo. Nagtanong si Lord, nung malakas ka, di ka maglilingkod eh. Lord, payamanin mo lang ako, maglilingkod ako sa'yo. Nung binigyan nga ng yaman, hindi na nakita sa church. Di ba? Hello? Kapag binigyan ka ni Lord ng anuman, huwag mo ipagyabang. Sa halip, ipaglingkod. Kapag binigyan ka ng yaman, babalik pa kaya kay Lord para maalala mo or magiging busy ka sa ibinigay ng Diyos sa'yo? Kapag binigyan ka ng talino, kanino kaya mapupunta ang glory? Sa'yo o sa Kanya? Lahat ay testing. Kaya be careful sa paghingi. Lord, more! Sabi sa ni Lord, para saan? More, Lord, more! Para saan ba yan? Pagyayabang o ipaglilingkod? Pili. Pag sigurado ka nang ipaglilingkod, sige, go! Sino dito ang pag binigyan ni Lord, ipaglilingkod? Salamat sa 5. Dadami yan mamaya. Habang maliit pa lang ang tinatanggap kay Lord, ipaglingkod mo na. Hayaan mo habang pinaglilingkod mo yan sa pandamihan. At kung may kakayahan, gamitin para kay Lord. Kung may talent,
Ba't ba nakikinabang yan yung mga tagalabas? May talent, tinago na. Gamitin para kay Lord. Ang galing-galing mong magluto. Hindi para ipagyabang, ipatikim mo naman sa amin. Magluto ka dyan. Tapos pakainin mo lahat. Ang galing mo palang magluto. Hindi puro sandwich ka, biskuit kami dito. Amen. Kung meron kang talent, ipagamit kay Lord. Hindi ipagamit sa mundo. Sa Diyos muna. Huwag mong ipagyayabang lang. Dahil kung yan ay aming matitikman, hindi mo na kailangan magmalaki. Ang ibang tao ang gagawa niyan para sa'yo. Ang sarap mo naman, sister, magluto. Hindi mo na kailangan ikaw ang magsabi. Yung iba na makakapansin pag ipinaglingkod mo sa Panginoon. Pag ginamit mo yan sa pagtugtog kanina, ito. Hindi mo na kailangan sabihin, nag-practice ako ako to Hindi mo kailangan. Ang ibang tao magsasabi sa'yo. Di ba, Makoy? Galing mo tumugtog kanina. Ibang tao na ang mag-aangat sa iyo. Hindi mo na kailangan ikaw. Gagamit si Lord ng mga tao na makaka-appreciate. Yung ating taga-video yan sa gitna, pinuntahan namin yung bahay niyan sa Binangonan. Yan lagi si Binangonan, sabi ko dyan Si Eloisa, pinuntahan po namin ang bahay. Taga Binangonan. Tapos pagbaba ng Binangonan, hindi pa doon. Nasakay pa ng isa na tapos paakyat. Pinuntahan namin yung bahay nila, grabe. Sabi mo sa katabi, partner, tagasa ka ba? Ang layo ng bahay niya, tapos pa siya, nag-aaral pa lang. Pero pupunta yan dito, ilang oras ang biyahe. Minsan nga natin yan ang midweek. Anong oras ba tatapos sa midweek? 8:30 or 9. So uwi pa yan doon sa Binangonan, grabe. Talagang... Anong ibig ko sabihin dito? Hindi mo kailangan magyabang. Pag ipinaglingkod mo yan kay Lord, may ibang tao makakapansin. At mamaya yung gusto mong marinig, maririnig mo na mamaya. Sige, palakpakan mo si Lord. Ang ibang... sige. Halimbawa, Pastor, ano naman gagawin ko? Halimbawa, may pumuri sa akin. Halimbawa, may pumuri sa'yo. Paano ang atake ang gagawin mo? Baka kasi magyabang ako pag sinabi, ang galing mo naman. Paano mo ba dapat magre-react? Maganda pag-usapan yan. Sige, dito tayo magtatanong. Sinong pwede matanong dito? Tulungan niyo naman ako. Si RB. RB, halimbawa, sinabihan ka, RB, napakatindi mo talaga mag-invite, RB. Kami hirap na hirap mag-invite. Ikaw, isang chat lang, dumating na hindi pa pumasok. May na-invite po kasi si RB sa biyaya po ni Lord. Si RB po nag-invite. Alauna po niya pinapunta. Pumunta naman, hindi pumasok po sa church. Nahiya daw po, tapos umuwi na. Umuwi na po. Chinat po ulit ni RB, alas 6 ng hapon. May service pa kami na alas 6, pwede kang bumalik. Taga-Antipolo po yun, bumalik pa rin para umatin ng alas 6. Sino kaya magpabalik ng ganyan? RB, halimbawa pinuri kita ng ganyan, ano sasabihin mo ngayon? Galing mo naman, RB. Biyaya po ni Lord. Maganda naman yung sagot niya, biyaya ni Lord. Pero sa totoo lang, pag yun na may sinabi mo sa hindi Kristiyano, ang weird mo naman. Totoo yan, pag sinabi mo sa hindi Kristiyano, ang weird mo naman. Ano? Paano mo sasagutin ngayon? Ikaw naman, gusto mo rin mo naman damahin yung yung pagpapasalamat. Pag ganito, ang galing mo naman. Pastor, ang galing mo naman mag-preach. Ganun yun. Napalakpak doon. Talagang ang tagal ko nang iniisip nung pagpalakpak ng tainga, hindi ko po alam. Ano ba yung napalakpak? Ano ang gagawin mo? Sasabihin mo, para hindi ka weird, sabihin mo, thank you po. Siyempre yung thank you, common sa lahat. Magpapasalamat ka, damihin mo muna. Thank you po. Saka ba ko sabihin yung biyaya lang po ni Lord? Parang pinataan mo na kaunti sa iyo para medyo masarap-sarap ang pakiramdaman. Thank you po. Pero biyaya ni Lord. Pinataan na kaunti. Hindi ka naging doon, hindi ka naging churchy nang nagpa-thank you ka. Maganda yung nagpapa-thank you. Thank you po, na-appreciate nyo po. Pero yun po yung biyaya ni Lord.
Ayun na. Ayos na. Ayos na ba? Sabi mo sa katabi mo, partner, ang galing mo naman. Ano sagot? Parang meron ako narinig na ako talaga yon. Oy, huwag kang ganyan ha. Sasalungatin ni Lord kapag nagmamayabang. Huwag mo nang agawan ng role ang ibang tao ha. Ang ibang tao magtataas sa'yo. Si Lord or ibang tao magtataas sa'yo. Basta ipinaglingkod mo sa Panginoon. Humanda ka ha. Marami makaka-appreciate na ginagawa para kay Lord. Kaya po, ang panlaban sa anumang kakayahan, karunungan, kapangyarihan, i-offer mo sa Diyos. Gamitin para kay Lord. Kung tumutugtog, kumakanta, nasa media, use it for God. Sa Kanya lang, mamaya-maya, may makaka-appreciate yan. Kapag binigyan ng healing, na inner healed, may provision, na deliverance, ang laging tanong, ang testing, babalik kaya para magpasalamat o para magmalaki na naman? Siyempre, babalik ka kay Lord para magpasalamat. At kung ginagamit na kay Lord, siguraduhin na ang glory ay sa Kanya at hindi sa iyo. Dahil hindi ibinibigay ng Diyos ang glory niya sa iba. Alam niyo po ba yun? Hindi niya ibinibigay ang glory sa iba. Tingnan niyo po si Satanas. Oh, alam niyo na, napatalsik. Na-evict. Satan, masyado ka ng mayabang. Pumunta ka sa confession room. Naibig po siya. Kasi masyadong mayabang. Hindi ibibigay ni Lord ang glory sa kanino man. Sa Kanya lang. Isaiah 42 verse 8. I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to anyone else, nor share my praise with carved idols. Sa Kanya lang ha. Kaya kapag may ginagawa na kay Lord, sasabihin lagi, for the glory of God. All Him, all for His glory. Give Him the glory, for He will not share His glory with another. Give Him the glory. Always. Sa Kanya lang, sa Kanya lang. Kaya po, ang panlaban natin sa kayabangan, last but not the least, ang Diyos ang ipagmalaki. Sa totoo lang, gusto ko rin na lamang magyabang. Eh di si Lord na ipagmalaki mo. Huwag na sarili mo. 1 Corinthians chapter 1 verse 31. Upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Yun pwede naman pala. Pwedeng magyabang, pwedeng magmalaki or magmataas, pero ang itataas ay si Lord. Sabi niyo nga po, si Lord. Kailangan Diyos ang mataas sa lahat. Dahil kung hindi, malamang sarili natin ang itataas natin or iba ang ipagmamalaki natin. Kailangan hindi lang sa labi lumalabas ang pagmamalaki, kundi nasa puso mo talaga na Diyos ang tinataas mo. Hindi porket nagsabi na, hindi. Biyaya lang po ni Lord. Again, i-check ang puso. Pwedeng ganun nga ang pagkakasabi. Baka naman, biyaya lang ni Lord. Sinabi kang biyaya na, parang tinanggap mo naman talaga lahat. Kailangan okay ang tayo ng puso. Pwedeng lumalabas sa bibig natin ay si Lord, pero tandaan, sinisiyasat ng Diyos ang ating isipan kung talagang siya. Be careful. Be careful. Lagi at laging may makikita sa atin na ibang tao na pwedeng ipagyabang. Kaya maging mapagmasid sa paligid, tignan ang sarili. Baka hindi mo nakikita na meron na tayong ipinagmamalaki. At kung dumating sa point, Pastor, sabi mo si Lord lang ang pwede ipagmalaki. Meron po bang pwedeng ipagyabang o ipagmalaki maliban sa Diyos? Oh, yan, maganda. Meron po ba pwedeng ipagyabang maliban kay Lord? Anong sagot? Siyempre, sagot nyo, hindi, no? Wala, no? Meron ako nakita. May nabasa ako. Kumanda ka. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Subalit, sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan. Ano daw? Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan. Ipagmamalaki mo ang iyong kahinaan? Pastor, parang malabo.
Di ba ang pinagmamalaki yung kapangyarihan, karunungan, kayamanan, pero dyan, kahinaan. Paano mangyayari ipagmamalaki ang kahinaan, pastor? Ano lang ako below average. Pinagmamalaki ko yun. Ano yun? Parang labo. Pastor, bulok nga akong magsulat Pagyayabang ko yun? Well, explain ko sa'yo. Ipagmalaki mo kung saan hindi mo kaya. Ano yun? Dahil dyan malakas ang Diyos. Dyan magaling ang Diyos. Sa mga bagay na hindi mo kaya. Sa mga bagay na may kahinaan ka. Hindi na ako magtataka kung bakit ang pinili niyang disciples ay karamihan ay mangingisda. Simpleng tao lang dahil alam ni Lord na doon siya magaling. Simple lang ang ginagamit ng Diyos. Dahil kung magaling na, saan part pakikilo si Lord at makikita pa kaya si Lord sa mga gagawin natin kung tayo ay magagaling na? Hindi na makikita si Lord kasi ikaw na magaling. Mamaya, babalik na naman tayo sa tunay na dapat ipagmalaki. Ito ang mangyayari. Lord, hindi ko kaya. Pero dahil kasama kita, kakayanin ko. Ipinagmamalaki kong hindi ko kaya. Ipinagmamalaki kong kulang. Ipinagmamalaki kong walang kapangyarihan. Ipinagmamalaki kong walang kakayahan. Bakit, pastor? Kasi pag ganyan ang pinagmamalaki mo, may pagkakataon si Lord na kumilos sa buhay mo. May pagkakataon si Lord na pumasok sa sistema mo. Pastor, hindi po ako nagpe-perform sa harap ng maraming tao. Mahihain po ako, pastor. Praise God. Ikaw nga hinahanap ni Lord. Ha? Bakit? Ikaw nga, mayroon kang talent na konti sa pagkanta, pwede na yan. Dahil pag ginamit ni Lord ang walang kakayahan, siguradong ang sasabihin ng mga tao, grabe ang ginawa ni Lord sa buhay ng taong yan. May kahinaan ka? Praise God. Meron kang kakulangan? Praise God. Diyan magaling si Lord. Siya ang nagpupuno, siya ang sumusuport. Mamaya, pinagmamalaki mo yung kahinaan mo, mamaya, yung mga taong makakakita doon, ituturo na ang Diyos ang nagbigay ng kakayahan. Ang Diyos ang nagbigay ng suporta sa Kanya. At mamaya yung mga taong yon, nakatingin na sa taong yon, nasasabihin nila, buhay ang Diyos sa buhay mo. May ginawa si Lord sa buhay mo. Amen? I pray na gets niyo po yung ibig ko sabihin. By God's grace po, lagi ko naman naikwento, pero sa mga bago, nung nagsisimula po tayo ng church, ang dinatnan ko po talaga dito yung 5 taong tumasang kamay na nanatili sa JA1 Church. 5 person. O, kakulangan niya na, no? Ano sabi ni Lord? Ipagyabang daw yung kakulangan. Di 5. Para kakalungkot na, no? Anong church nyo? 5. At tagal na panahon, may nadadagdag naman mga bata, ganun kaliliit. Pero kami-kami rin lang. Tumatagal kami-kami rin lang. Alam mo, maganda pala yon. Praise God. Humbling moments. Galing sa JA1 Rosario, 1,000 ang umaattend. Pagdating dito, 5. From 1,000 to 5. Humbling moments. Magpipreach ka, piprepare ka ng 1 linggo, magpipreach ka. Kayo! 5. Alam mo, nakakatuwa si Lord. Kahit 5. Praise God, tuloy lang. Bakit? Sa kakulangan, dyan magaling si Lord. Hindi na ang makikita kung sino nagsimula. Ang makikita kung sino sumama. Sa biyaya ni Lord, by God's grace. Last week, nakapagpa-approve na po tayo. Biyaya po ni Lord, tayo po ay self-operating church na. In-approve na po tayo, pinirmahan na po ng ating minamahal na bishop at po tayo po ay self-operating na for the glory of God. Ay wala naman talaga may pagmamalaki na tayo dahil tayo suportan ng main. Sa totoo lang. Pero biyaya po ni Lord sa loob ng, to be exact, 7 years. 5 years na face-to-face at 2 years na pandemic. 7 years. Biyaya po ni Lord. Matindi ang pagsama ni Lord. Mahina tayo, kulang tayo, wala tayong kakayahan. Pero dahil andyan si Lord, mukhang
may pagmamalaki talaga natin si Lord sa ginawa niya sa JA1 Marikina. So in conclusion, sa mga mayayabang, may pag-asa ka pa. Dahil narinig mo ang turong ito, may pagkakataon pa hambulang. Hambulang. Tapusin ko po dito sa isang picture. Ayan, alam niyo po yan? Siso. Sa English, seesaw. Opo, sinearch ko po kung ano English sa siso. Seesaw. Yun po ang English dyan. S-E-E-S-A-W. Seesaw. Alam niyo yung siso? Napakagandang illustration po ito ng ipinapagawa sa atin ni Lord. Tingnan mo na lang. It's either sa isang side, umupo ka. Sa kabilang side si Lord. Tatandaan mo, pag ikaw ay bumaba, si Lord ang tataas. Pag ikaw ang tumaas, si Lord ang bababa. Pwede po bang pares kaming tataas? Siguraduhin pag pares kaming tataas si Ryan. Letter B yan, letter B. Pastor, pwede ba kaming pares bumaba? Sira din yan. Baba, wasak po yung siso. Laging may matataas ng iba. Ay pipiliin mong itaas si Lord sa buhay. Bumaba ka. At kapag bumaba ka, tandaan mo ang larong ito. Pag yung isa bumaba, tataas yung isa. At pag tinaas mo si Lord, mamaya abangan mo sa pagbabalik. Pag si Lord ang bumaba, ikaw ang itataas niya. At sisiguraduhin kong matindi ang pagkataas sa iyo pag ikay mapagpakumbaba. Hahaba yung siso yan. I-enlarge ni Lord ang siso. Kaya pag bumaba si Lord, ikaw naman ang itataas niya. Amen? Kaya sa pagkakataong ito, huwag na magmamayabang ha. Kapag may nakitang ikaw ay nagmayabang, ikay humingi ng tawad sa Panginoon. At sa pagkakataong ito, ramdam na ramdam ko na kanina pa lang, nasa likuran pa lang ako eh. Sa pagkakataong ito, worship team, itataas natin si Lord sa oras na ito. Habang wino-worship mo si Lord, itataas natin siya, di ba? Aalalahanin mo lahat ng bagay na ipinagmalaki mo. At sasabihin mo, Lord, walang kwenta. Lord, ayoko na magyabang, ayoko na magmalaki. Lord, pinagmamalaki ko yung pera ko. Pero Lord, iiwanan ko din naman yun. Lord, gusto ko ikaw walang mata sa buhay ko. Lord, yung aking connections, yung lahat ng meron ako, hindi dapat ipagyabang. Kasi lahat yun, biyaya mo lang. Sa mga magsasabi sa lugar na to, na gusto mong itaas ang Panginoon, I challenge you, tumayo ka. Itaas mo ang Panginoon sa buhay mo. Tama na ang pagtataas sa sarili. Tama na ang pagyayabang. Tama na. Sa pagkakataong ito, itataas natin sa lugar na to ang karapat dapat itaas. Walang iba kundi ang Panginoon. Sa pagkakataong ito, para maitaas mo siya, ikaw ang bababa. Pwede ba sa pagkakataong ito, close your eyes. Sige, close your eyes. Ihingi mo ng tawad lahat ng kayabangan na nasabi mo, lahat ng pagmamalaki, lahat ng kayabangan na meron ka. Pwede ba sabihin mo kayo sa Panginoon, hingi mo ng tawad. Marami yan, marami yan. Lahat ng kayabangan, karunungan, connections, gifts, talents, kapangyarihan, lahat ng ipinagyabang natin, pwede ba ihingi natin ng tawad sa Panginoon? Alalahanin mo, tao ka lang, nilalang ka lang, nilikha ka lang, lumabas ka sa bundok ito ng wala, babalik tayo kay Lord ng wala. Kaya sa pagkakataong ito, kung meron tayong ipinagmalaki, pinagyabang, na hindi ang Diyos, pwede ba humingi ka ng tawad? Humingi ka ng tawad. Close your eyes, bow down your heads. Lahat ng ating ipinagyabang, ipinagmalaki,
Sabihin mo sa Panginoon, humingi ka ng tawad kay Lord. At habang humihingi ka ng tawad, ibinababa mo ang sarili mo. Ibinababa mo ang sarili mo dahil humihingi ka ng tawad. At sa pagkakataon ito, habang bumababa ka, si Lord ang tumataas! Si Lord ang tumataas! Oh, Jesus! Holy, holy, At sa pagkakataon nito, ihanda mo ang sarili mo. Kung gaano katinding pagmamalaki ang ginawa natin noon. Kung gaano katinding pagmamataas ang ginawa natin noon. Sa pagkakataong ito, babawi tayo. Siya naman ang itataas natin sa pinakamataas na pwesto. Itataas natin si Lord. Itataas natin si Lord sa pinakamataas na pwesto. Kaya humanda ka. Close your eyes. Open your mouth. Raise your hands. Come on. Come on. Come on. Awitan mo ang Panginoon. Itaas mo ang papuri sa karapat-dapat. Sambahan. Karapat-dapat itaas sa pagkakataon ito.
Father God, lahat ito'y para sa iyo, Panginoon. Pwede ba sa pagkakataon ito, maghawak-hawak tayo lahat ng kamay. Sige, isang hilera tayo. Sige. Yung bawat hilera, maghawak-hawak tayo ng kamay. Itataas natin si Lord lang sa lugar na ito. Sige. Maghawak ka, itaas mo ang kamay na yung kapatid sa lugar na to. And we will worship God as one na itinataas ang Panginoon sa lugar na ito. At siya lang. Yahweh, let the people sing. Let the people sing. Yahweh. Yahweh. This is for you, God. Let's go.
Palakpakan po natin! Thank you, Jesus! Thank you, Lord God! You are so good! Thank you, Lord! Lord, sa'yo lahat to. Ikaw lang, Panginoon, ang matataas sa lugar na to. Wala nang iba pa, Panginoon. Ikaw lang. This is all for you, O God. In Jesus' mighty name. Amen.